Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, good morning sa bawat isa. Good morning po, Sister Ana, Sister Mau, magandang morning. Brother Dennis, good morning po sa inyo. Pinagpala na po ang umagang ito, mga kapatid. Sabado ng umaga, July 13. Bis po ng araw at panahon, no? Good morning na po. Father Nilito, Sister Mona, good morning. Yan. Excuse me. Sister Adora, good morning po. Hallelujah. Sana pong pinagpalang umaga, mga kapatid. Bago nga po tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. To worship the Lord. Hallelujah. Sister Marie, good morning. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You reach in love, in You slow to anger. Your name is great, in Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yes, You are. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, You are. You are. Worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Yes, Lord. In all that day, when my strength is failing, being so near in my times has come, still my soul will praise and heal me. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yes, You are. Sing like never before,
worthy to be praised, O God. There is none like you, Lord. Thank you for the heart of worship today. We praise you. We magnify your name, Lord God. Minsan pa sa oras na ito, Panginoon, ngayon po nagpapasalamat, O Lord, sa pagising, sa aming mga buhay. Kami po ay naging masaya, malakas, Panginoon. Thank you, Lord, for your abiding presence, Panginoon, sa amin. Once again, Panginoon, Lord, iatas po namin sa iyo, Lord, na magpalang kamay. Ang iyong banal na gawain, Panginoon, sa umagang ito, Lord, ang daily vibrant word, Lord God. Ang dalangin ko, Ama, na magamit mo itong platform po na ito para po maabot po ang mga tao, Panginoon. Makarinig po sila ng mga encouragement, makarinig po sila ng salita mo, Diyos, sa pamamagitan po ng ganitong platform, ang Daily Vibrant Word. Magpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, minsan pa sa programang ito, Diyos. Ng Iglesia, Panginoon, na tunay nga, Lord, marami pong mga taong makarinig, makaabot, Panginoon Diyos, ang iyong mga dakilang salita. Lord, salamat at sinasaway ko po anumang karanat gawa ng kaaway sa oras po na ito, Panginoon. Salamat, Lord, at once again, pinakatiwala ko na sa iyo magpalang kamay, Lord, ang iyong gawain sa malang ito. Pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning. Good morning po, Brother Ricardo. Ayan. Good morning, Sister Glyza. Ayan. Good morning na po sa bawat isa mga kapatid. Ayan, pinagpalang umaga. No? So this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ngayon pong umaga mga kapatid, meron po tayong series na tatalakayin. Gaya po ng aking sinabi, no, na natapos natin yung purpose-driven life, no, ni Pastor Rick Warren. Ngayon po ay atin pong tatalakayin din yung kanyang pangalawang libro na kanyang pinablish, mga kapatid, no. Ito po yung Purpose-Driven Church. Ito po ay may 20 topics. Oh, mga kapatid. Napaganda po itong librong ito kasi almost 500,000 yung nabinta na copies, no, ng librong ito at marami pong nag-benefits, lalo na po yung mga churches, mga kapatid. So ngayon po ang ating pong topic is Purpose-Driven Church, simbahan na may layunin. Sabi nga po niya, growth without compromising your message and mission. Dito po in-emphasize ni Rick Warren yung pinaka-purpose, no, ng church, mga kapatid. Is yung mensahe at ganoon din yung mission, no? Napakahalaga po ito. Sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 16, sabi po ni Paul, He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasu-kasuan na mula rin sa kanya at kung maayos na gumanap ng tungkulin ang bawat bahagi. Diba? Lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Purihin na po ang salita niya, Panginoon. So what it means to be a purpose-driven church? Ito pong libro po ni Rick Warren, it's summarized by two great statement of Jesus. Yung the great, no, statement ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Ito po yung dalawa, yung number 1 po, the Great Commandment. And yung una, yung Great Commandment, and pangalawa, the Great Commission. So ano ba itong the Great Commandment, mga kapatid? Alam naman natin, at ito po ay very powerful. Yung the Great Commandment ng Panginoon sa Matthew chapter 22, verse 37 to 40. Ito po ay alam natin na love the Lord your God with all of your heart, soul, and mind. And this is the first and the greatest commandment. And the second, love your neighbor
as yourself. All the law and the prophet hang on these two commandments. And yung the Great Commission naman mga kapatid ay sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Diba? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to do everything I have commanded you. Yun po yung dalawang statement po ni Jesus Christ. Number 1 is the Great Commandment, and number 2, the Great Commission. Okay, so what makes the church purpose-driven? Kailangan, you must have a structure and system that keeps the 5 purposes in balance. Kaya dapat balanse, mga kapatid, no? And alam naman natin na marami pong mga slogan, ng mga churches, iba-iba po yung mga slogan. Sabi niya, ito pong slogan na ginawa ni Pastor Rick Warren is very ideal, no? Mga kapatid, napaganda po yung kanya pong sinabi dito. Sabi niya, a great commitment to the great commandment and the great commission will grow a great church. Napaganda po, no? Sabi niya, a great commitment to the great commandment and the great commission will grow a great church. Diba? Napaganda po. Isang dakilang pangako sa dakilang utos at ang dakilang komisyon ay lalaki ng isang dakilang simbahan. Kapag punong-puno po, mga kapatid, tayo ng ganitong sa loobin o kaisipan, sigurado ay lalago at magiging healthy ang bawat panambahan. Kaya titingnan natin, nakapaloob dito yung 5 purposes of church, mga kapatid. Kung yung purpose-driven life, mayroon din siyang 5 purposes, ang church mayroon din po, mga kapatid. Ano po ba itong 5 purposes of the church? Number 1 po is worship. Yes. Dapat iyon lagi ang nauna. Because sabi niya, healthy churches will magnify the name of Jesus in all that they do. Kaya sabi ni Paul, di ba? Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of the Lord. No? Kaya ang worship, hindi lamang yan one-time event, hindi lamang yan Sunday service, mga kapatid. Worship is a lifestyle. Whatever we do, no? As long as ito ay naka-glorify sa Panginoon, maliit man o malaki, tinatawag po yan na worship, mga kapatid. Kasi marami pong mga sekta na yung worship ay minsan one-day event lang. During Sunday lang. Parte lamang po yan, mga kapatid. Worship must be a lifestyle. Yan. Number 2, evangelism. Healthy churches will focus on the mission of introducing unchurched people to Jesus. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung 5 purpose na ito ng church. At yung evangelism, sa po yung magre-reach out, no? Sa mga unchurched people. Kasi hindi naman talaga lahat ng mga tao ay nakakapag-simba, nakakapag-church tuwing Sunday, no? Mabibilang lang natin yung mga umaattend. Karamihan talaga ay hindi sila committed. So ito po yung evangelism. Kailangan ito po ay very visible sa isang malago at healthy na panambahan. Number 3, fellowship. Healthy churches will bring people into membership in God's family, the church. Kaya, kapag sila po ay nasira na natin, na evangelize na natin, o nakaform na tayo ng mga cell group, mga light group,
di ba? Ito po yung mga programa ng panambahan, mga kapatid. I-invite natin sila sa ating pong panambahan. Kailangan yung fellowship, maramdaman po ng kapatid na ito kapag nandiyan na po siya sa loob ng panambahan. Number 4, discipleship. Healthy churches will help people become more like Jesus. Habang siya ay nakipag-fellowship sa kapwa believers, dapat sila ay di-disciple po natin, no? Tinuturuan natin. Kaya isa po ito sa programa ng ating pong panambahan ng GBCIM na talagang lumaganap, lumaki o lumago yung discipleship program. Opo mga kapatid, napakahalaga po ito. Kasi maraming mga tao ay nasa loob ng church pero hindi ho sila lumalago. Kaya kailangan nila ng discipleship program. Kailangan may mayroong magdi-disciple sa kanila para manurture po nila, lalo manamnam nila yung Bible. And number 5, ministry. Healthy churches will help people discover their shape for serving others. Now, kapag na-discover na po nila yung kanilang mga talent, your shape, di ba? Ay sila po ay mag-undergo ng mga training, di ba mga kapatid? And pag sila po ay handa na maglingkod sa Panginoon, pwede na po nilang i-approach yung kanilang mga leaders. Yan po yung ginagawa natin mga kapatid. Kailangan merong mga mag-multiply, no? Meron tayong mga tinuturuan, meron tayong mga dinidisciple na mga tao. Yan po yung 5 purposes ng ating pong panambahan. Ano ba yung mission-driven church standards? Diba? Mission-driven church standard. Ano ba ito mga ito? Number 1, worshiping, in serving, in spirit, and in truth. Wala po tayong ibang at tinataas, mga kapatid, kundi ang ating pong Panginoon sa ating pong panambahan. Kailangan lumago tayo, growing in grace, in knowledge of Christ. Kailangan hindi tayo maging stagnant sa ating pong pananampalataya. No? Sa ating pong Christian walk, kailangan little by little, day by day, tayo po ay lumalago sa kaalaman, sa patungkol sa Bible, mga kapatid. Napahalaga po yan. And success of evangelism in disciple-making disciples. And then using building and grounds to glorify God, mga kapatid. And giving your all to the local church. And giving your all to the mission field. Yan po yung mission-driven church standards, mga kapatid. So ano ba ito? Yung part 1 ng purpose-driven church. Sabi niya, seeing the big picture. Ano ba itong big picture na ito na pinapakita rito? Sabi po dito, about the purpose-driven church, ito po yung libro ni Rick Warren, mga kapatid. Ito po yung The Purpose-Driven Church. Ito po yon. Sabi dito, is driven by something, tradition, finances, programs, personalities, events, seekers, and even building can each of the controlling force in a church. Ito daw mga bagay na ito, maaaring ito po yung nagiging nagkumokontrol, no, sa loob ng panambahan. But Rick Warren believes that in order for a church to be healthy, it must become a purpose-driven church. But around the 5 New Testament purposes given to the church by Jesus, si Jesus po ang nagbigay nito, mga kapatid. The issue is the church health, not the church growth. No? Minsan po, ito po yung issue minsan sa church, yung health. No? If your church is healthy, sabi diyan, growth will occur naturally or automatic. Healthy, consistent growth is the result of balancing the 5 biblical purposes of the church. Kailangan both healthy and growth, mga kapatid. Kaya nga, kailangan nating
ma-emphasize yung 5-part strategy that will enable our church to grow. Ano ba ito yung 5 ito, mga kapatid? Number 1, warmer through fellowship, deeper through discipleship, stronger through worship, broader through ministry, and larger through evangelism. Diba? Laging nakapaloob, mga kapatid, yung 5 purpose. Doon po natin siya tinitingnan sa malaking picture ang ating mga churches, mga kapatid. Laging nakapaloob yung 5 purpose na ito. Tanda natin, what is keeping my church from growing? Church is a living body. Mga kapatid, church is a living body. It is the body of Christ. It is not a business. It is a flock of Christ. Church is a living organism. In not an organization. It is a bride of Christ. Kaya nga ang church may pangangailangan. Diba? Church is a living body, living organism. Meron po yung pangangailangan, mga kapatid. Kaya nga, if the church are healthy, the growth occur naturally or automatic because growth comes from health. Mga kapatid, kailangan maging healthy ang isang panambahan para lalong rumagasa, di ba? Yung paglaki ng panambahan, mga kapatid. Hindi lamang po ito pinag-uusapan yung physical building. Doon kailangan natin yung physical building, di ba? Pero sabi dito, church is a living body, the body of Christ, mga kapatid. So ano ba itong 5 reason why we need to define our purpose-driven church? No? Meron po siyang 5 reason. Number 1, sabi diyan, it builds moral. Nagbubuo ng tamang moralidad. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no division in the church, rather to be in one mind, united in the purpose. Mga kapatid, ito pong Corinthian Church ay talagang may story po ito ng mga hindi pagkakaugnay-ugnay, no? Madalas po sila nagkakaroon ng confusion, division, no? Kaya sabi po ni Pablo, ina-appeal niya, di ba? Na kailangan iwasan yung mga argumentong wala namang basihan, na nagkukus lamang ng hindi pagkakaunawaan, na nagkukus lamang ng mga argumento, di ba? O paghiwa-hiwalay ng mga churches. Kaya nga, dapat mataas yung moralidad. It builds moral, mga kapatid. Yan po ay nakikita sa loob ng church. And number 2, it reduces frustration. Di ba? Nakakabawas ito ng mga pagkakadismaya. Could you imagine kung wala pong church, mga kapatid? Di ba? Ang tao, di ba, ay wala silang alternatibo. Kaya napakahalaga po, mayroon tayong church na inaatinan. Dahil ito po ay nakakabawas na ito ng mga pagkakadismaya. It reduces frustration. Sabi po ng Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Bakit kakaroon tayo ng perfect peace sa loob ng panambahan na i-enlighten yung ating mind and spirit, di ba? Through fellowship, mga kapatid. Napakahalaga po ito. And number 3, it allows concentration o focus. Ito ay nagkakaroon ng konsentrasyon, tamang pananaw ng mga members. Di ba? Nakaroon tayo ng magandang samahan. Philippians chapter 3 verse 13, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead.
nakapag-focus po tayo mga kapatid. Nalilinawan yung ating isip, puso. Kaya di ba, minsan pag tayo ay nakakarinig o nakakapag-worship sa Panginoon during Sunday at nakakarinig ng mga preaching, naliliwanagan. Lumiliwanag yung ating kaisipan mga kapatid. Yung mga tanong, agam-agam natin, minsan yung preaching ay mayroong impact sa atin, no? Kaya nga yung worship sa Lord yun, yung preaching sa'yo yun, mga kapatid. It allows concentration, it allows focus, mga kapatid. Number 4, it attracts cooperation. Sabi po sa Ezra chapter 10 verse 4, tell us how to proceed in setting things straight and we will fully cooperate. Hindi po namin kaya na mga pastor mag-isa lamang trabahuhin, no? O gampanan. Diba? Ang mga gawain sa loob ng panambahan. Kailangan natin ang mga kamanggagawa, workers, mga kapatid. No? Kaya nga meron tayong mga balangkas, no? Kasi kung ang pastor lamang gagawa niyan, baka ma-burn out po kami kung lahat sa amin. Pati paglalagay ng mga upuan, pagsisit up ng mga worship, mga instrument, no? So meron po kanya-kanya na mga role ang bawat kapatid. Ito po ay ginagampanan ng ating pong panambahan. At nakikita natin yung cooperation ng bawat isa, no? Na kahit umuulan, di ba? Kahit umuulan, bumabagyo, naroon po yung cooperation ng bawat isa. At salamat po sa inyo mga kapatid na hindi po kayo nagsasawa, no, sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, no? Ito po ay kagalakan, no, sa amin pong mga lingkod ng Panginoon, mga pastors, na nakita namin yung mga members na sila po ay naroon yung kagalakan nila. Di cooperate sa lahat ng mga gawain ng panambahan. Di ba? Nalilisen po yung burden. Di ba? Nare-reduce yung frustration. Napapadali yung trabaho. Maraming mga insights, maraming mga ideas. And then magka-come up kayo sa solution na napakaganda. Kakaroon po ng katagumpayan ang gawain. Salamat sa inyong mga cooperation. No? Mga kapatid. And then last mga kapatid, it assists examination. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Mga kapatid, it assists examination. Di ba? Ini-examine tayo ng Holy Spirit. Kaya napakalaga yung purpose-driven church, mga kapatid. No? Napaganda na mayroon tayong church na inaatinan. Kasi ito din ang maraming alibay ng mga tao. No, hindi na kailangan ng church kasi si Lord naman daw na kahit saan nandoon. Yes, tama naman yun. Pero kailangan natin ng church. Di ba? To belong, to have fellowship with fellow believers. Yan naman po ang admonition ng ating pong Panginoon sa atin. Na huwag natin kaligtaan ang pagtitipon-tipon. Di ba? Sabi niya sa Hebrew. Magpalakasan tayo. Kaya kung ikaw ay nanghihina sa iyong panampalataya, di ba? Makipag-fellowship ka sa kapwa mo believers. Yan po mga kapatid, yung 5 rason, 5 reasons why we need to define our purpose-driven church. It builds morale, it reduces frustration, it allows focus or concentration, it attracts cooperation, and it assists examination.
Yan po mga kapatid, marami pong salamat sa ating 23 viewers. No? Hope meron po tayong napulutan ng aral, kapatid. Na ito po ang ating pong pinag-aaralan. Ibang level na po ito, mga kapatid. Purpose-driven church. Para maging strong, maging healthy, dapat nagkipag-cooperate po tayo. Naglilingkod tayo sa iisang Diyos. Di ba mga kapatid? Iisang Diyos ang ating pinaglilingkuran, ang ating pong Panginoong Hesus. Yun po, marami pong salamat sa lahat na naka-tune in ngayong umaga at mamaya sa replay, manunood, no? Ang dalangin ko na talagang makonvict po tayo, mga kapatid, ng Banal na Espiritu, na kung hindi ho tayo nakikipag-cooperate o kung hindi tayo dumadalo sa ating mga panambahan, ito po mga kapatid ay isang encouragement sa atin na kailangan natin ang church. Yun po, marami pong salamat mga kapatid at purihin ang Diyos sa umagang ito. At akin pong binabati yung ating mga kapatid na nagdidiwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, kung meron man. Happy birthday po sa inyo. Hanggang din sa mga kapatid, mga mag-asawa na celebrate ng anniversaries. Happy anniversaries po sa inyo. Tuloy po kayo pagpalain ng Panginoon sa inyong mga buhay. At ngayong umaga mga kapatid, kung sino man sa atin ang nakakaranas ng depression, anxieties, or may mga karamdaman, saan ka man ngayon, naabot ka, narinig mo ang panalangin ito, Lord, abutin niyo po yung aking pong mga kapatid na sila po ay dumadanas ng mga depression, dumadanas ng mga anxieties, o sila man po ngayon ay may mga karamdaman, Panginoon. Abutin niyo po ang aming mga kapatid, Lord, tapikin niyo po ang kanilang mga balikat, ipadaloy mo po ang dugo ng Panginoong Hesus, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Diyos. At bigyan mo po ng kapayapaan ang mga kapatid na ito na dumadanas ng mga anxieties, Panginoon, depression sa kanilang buhay. Lord, ipalaala mo, Panginoon, ang iyong mga pangako through the Bible na hindi ka pababayaan ng Diyos. He will never leave us. He will never forsake us. Salamat po sa kagalingan, Panginoon, ng aking pong mga kapatid na meron pong karamdaman ngayong araw na ito. Iparanas niyo po sa kanila ang complete healing, restoration, deliverance na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Papasalamat po kami sa iyong dakilang salita, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa revelation na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat din po, God, sa mga kapatid ko na naroon yung kanilang puso na gumising na maaga para makinig ng iyong mga salita, O Diyos. And Lord, ang dalahin ko po na patuloy po nilang i-share itong mga live streaming po namin para maraming tao ang maabot, makarinig ng iyong mga salita. Lord, salamat, O God, sa oras na ito. Thank you, God, for your abiding presence sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa'yo lamang, Lord, ang lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. Ito po ang iyong lingkod, kaagapay. Pastor Raul nagsasabi na lagi tayo magmahalan. Dahil ito ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. God bless po, and to God be all the glory. Bye-bye!